Dahil nga po mga idol, natalo ang San Antonio Spurs sa Game 5 laban sa OKC Thunder, nagdedelikado nga ang kanilang team dahil kapag natalo nga sila sa Game 6, tuluyan na nga silang ma-eliminate sa playoffs. Pero bago pa maganda ang Spurs next game, sinubukan muna nga ng kanilang team magreklamo sa mga referee pagkatapos ng game. Marami sa kanilang miyembro ang hindi natuwa sa naging officiating ng mga referee since marami nga sila ditong nagawang missed call, no call, wrong call na pumabor sa OKC. Maging ang kanilang guard na si Stephen Cassell, hindi na rin naman napigilan ang sarili matapos sabihin ito sa post-game interview, hindi nga daw patas ang officiating. Kumpara sa OKC, hindi nga daw sila binibigyan ng mga referee na parehas ng tawagan. Kung ang player nga ng Thunder pwede silang pisikalin, hindi rin naman sila pinapayagan ng mga referee na gawin sa defending champ dahil automatic tatawag ng foul ang mga officials. At yan ang kinakadismay niya ngayon sa kanilang laro sa Game 5. Samantala, dito naman tayo. Kagaya ng napag-usapan natin, balak ng Cleveland Cavaliers kunin si LeBron James sa free agency. Ito na rin naman ang huling pyesa para mag-compete muli sila sa NBA Finals next year. Ang kaso, napaka-komplikado ng proseso ng pagkuha sa kanya at napakaliit lang naman ang chance ang maibalik nila ito ang dating superstar. Since napakaliit ng cap space na hawak ngayon ng team, hanggang veteran minimum o mas mababang kontrata ang kaya nilang ibigay kay LeBron. Ngunit ayon sa pinakauling inilabas na balita, ayaw rin naman ni LeBron James kumuha ng veteran minimum sa offseason. Gusto pa rin naman itong makakuha ng mas malaking kontrata which is hindi afford na magawa ng Cleveland Cavaliers. Dahil sa pangyayaring ito, mukhang imposible na nga pong makuha pa ng Cleveland Cavaliers ang kanilang dating superstar sa free agency market na si LeBron James. Samantala, dito naman tayo. Matapos ngang ma-sweep ang Cleveland Cavaliers sa East Final Series laban sa New York Knicks, isa sa mga sinisisi ng mga fans ngayon ang isa sa kanilang second option na si James Harden na masyadong nag-struggle sa serye. Bukod sa hindi pagpapasok ng kanyang mga ginagawang tira, masyadong ang malamya ang kanyang depensa na siyang pinupunteriya ng New York Knicks. Pero sa kabila niyan, kumpiyansa pa rin na sinabi ni James Harden na maganda ang kanyang naging performance sa Cavaliers sa naging kampanya sa playoffs. Medyo kinapos lang naman nga daw sila pagdating ng East Finals. Pero ang tanong, dahil nga sa nangyaring pagkalaglag ng Cavaliers, makakabalik pa nga ba si Harden sa kanilang team sa susunod na taon? Well, para nga sa inyong kaalaman, meron nga itong natitirang player option sa Cavaliers na nagkakahalaga ng $42 million which is inaasahang kukun nito gayong balak nga niya ditong kumuha ng multi-year contract. Ang problema, kinumpirma ng isang insider, wala ngang balak ang Cavaliers na panatilihin at bigyan ng kontrata si Harden ngayong off-season. Plano nga nila itong gamitin sa isang sign and trade deal sa mga susunod na buwan.